Hey everyone, welcome to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng filament ng isang soldering iron, no? At magbigay ng ibang tips o karagdagan tips paano ito palitan at paano natin ito gagawin. Okay? So basically, ang ating soldering is 30 watts, yung ginagamit natin sa mga electronic board. And meron pa yung isa 40 watts. So, but normally, ang ginagamit natin is 30 watts, no? So, ngayon, gagamitin natin yung 30 watts, okay? So, ito yung parts niya, no? May dalawa siyang securing screw, okay, na ikakabit natin, okay? So, pag itetesting nyo yung good, nasa 1.7 kilo ohms, okay? Pag bad naman is open, okay? Sometimes nagre-read ng mega ohms, akala natin may reading pa, pero open na rin, okay? So, napupundi kasi yan, katagalan, no? So, kailangan nating alamin kung paano magpalit, no? Magpalit, okay? So, itong tornilyo na to, tanggalin na natin yan kasi may bago naman ang kasama yung bago, no? Ulitin ko nga pala, ang video na to is para sa mga beginners lamang, no? Yung mga kasama natin, mga veterano, alam na ito. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is bubuksan natin itong ating soldering iron. Kung mapapansin nyo, wala yung tip niya, no? Inalis ko muna kasi papalitan ko rin siya. So, para bago rin, okay? So, yung tip niyan, pang 30 watts din yung ilalagay natin. Kung 30 watts yung soldering iron mo, yung tip mo dapat pang 30 watts din kasi hindi kakasya yun, no? Iba kasi yung diameter ng butas niya, ng ating filament. Okay? So, open lang natin. Itong soldering iron na to, simple lang buksan, no? May 3 screw lang. Then, ano siya, kumbaga, hindi siya yung screw niya parang pang wood screw lang. Wood screw lang. Hindi katulad nung hindi kasi original to eh. So, meron kasing original soldering iron yung boot, yun yung may nut. Okay? May mga nut siya sa likod ng screwdriver. So, gumagamit sila ng pine thread na screw. Okay? Pero okay na rin naman to, matagal ko na rin ginagamit to. Hindi naman siya nasisira agad, hindi nagme-melt yung pinaka-holder niya. Yung iba kasi nagme-melt, tumutungo na yung ating heating holder ng filament, no? Kasi umiinit siya, natutunaw yung plastic. Pero ito, so matagal ko nang ginagamit pero hindi pa siya natutunaw, okay? So magandang klase rin naman. Okay? So, hindi ko nasasabihin yung brand yan, basta widely available yan sa market. Okay? So, alisin ko lang itong securing screw. Then, yun nga palang connection nito between sa ating wire is hindi yan nakahinang. Most of the soldering iron, hindi yan nakahinang kasi tinatali lang nila. Okay? Nang maayos. Okay? Kasi yung pinaka-wire ng ating filament is parang aluminum. Okay? So, kaya nakatali lang siya. Hindi siya ganong kinakapitan ng hinang, no? So, makikita nyo. So, yan, nag-struggle ako ng pagtanggal. Kasi medyo talagang iuubos mo yun. Pwede mo na maiksian yan eh. Pag mahaba, putulin mo para konti lang yung itatali mo, yung iikot mo. So, dahil dyan, yung ginawa ko lang is kinabit ko lang talaga lahat para mas maganda yung kapit. Sinigpitan ko. Ang resulta, ako ngayon ang nagdurusa. Ika nga. Kasi, yan, hirap alisin talaga. Okay? So, tiyaga-tiyaga lang. And mag-ingat pala kayo pag tinatanggal nito, baka tumusok sa inyong kamay, yung dulo ng ating masugatan pa kayo, no? So, be cautious. Lagi naman tayo sa pagre-repair, no? Sasabayan natin ng pag-iingat, okay? Lalo't nagtatrabaho tayo sa may mga kuryente. Okay? O electronics. So, dapat lagi tayo maingat, no? So, madali lang tanggalin, ano? So, ganyan lang. Then, ikabit natin yung bago, no? Ito yung pinaka-holder ng ating filament. Okay? So, maganda siya kasi hindi siya basta-basta kinakalawang. Kaya nagustuhan ko rin itong brand na to. Kasi, kahit mumurahin siya, sulit naman, okay? So, itong securing screw, ito yung ilalagay na natin kasi bago na siya. So, tapon na natin yung luma, okay? So, but before that, i-check natin muna yung bagong no? Yung bagong
filament natin, ano, para makita nyo yung reading, no? Okay? So, ano lang tayo, standby lang, okay? And keep watching. So, para makita nyo yung, ano niya, okay? Be patient, ika nga, okay? So, 1.7 kilo ohms yung ating reading. Medyo magalaw na itong tester ko, eh. Mukhang nangailangan ng attention, eh. Okay? So, 1.6 or 1.7. So, ganyan magre-range yan. Then, itong sira is malamang open. Ito kadalasan lang naman open. Okay? Kasi napapagod din naman yan sa lalo't maghapong nakasaksak minsan, napapabiyaan natin. And then, pag nababagsak, tas mainit pa. Okay? So, may tendency mag-open. Okay? Mura lang to. Nasa 80 pesos lang ang bili ko ng filament na spare, no? Tapos, bumili ako ng tip. Nasa parang ganun din, parang 80 pesos lang din. So, para press na din yung ating tip. Okay? So, bibigyan ko kayo ng idea para tumagal yung ating long life tip. Kahit sabihin natin long life, kung hindi natin iti-treat ng maayos, is nagiging short life. Diba? Okay? So, hindi kasi porke pang matagal yung ano natin is talagang mag-work siya ng ganun. Okay, so kailangan natin pag-ingatan din. Okay? So kapag ilalagay nyo, i-bend nyo backward yung ating cable, yung wire ng ating filament para pag pinasok nyo is hindi kayo mahirapan. Okay? Dahil sasabit yun doon sa mga butas ng ating filament holder, no? Kaya binebend natin pabaliktad. Okay? So ito, tinatali ko na siya doon sa ating power cable. Okay? So, secure lang natin maigi. Okay. Then, iurong natin yung shrinkable tube. Okay. Merong isang ginagamit dyan, yung kulay puti na insulation. Okay. So, pwede rin yun. Kung meron kayo, yung parang nandiyan sa wire ng filament. Okay. Pero malaki-laki ng konti. So, ayan. So, nakabit na natin. Ipasok lang natin. Siguraduhin natin na lagpas siya doon sa ano, nasa loob yung ating dulo ng wire natin para hindi magkaroon ng short. At hindi naman magso-short yan dahil sa spacer, no? Nakita nyo may spacer, no? So, dapat nasa pagitan siya ng spacer natin. Okay? Para hindi magdikit yung ating dalawang terminal kung matanggal man yung ating shrinkable tube. Okay? Pero yung shrinkable tube na yun, habang ginagamit natin, nag-iinit kasi yung ano, so naglalaki yung ating shrinkable tube. Okay, yan yung spacer ng between ng line natin and line 1, line 2. Okay, so ipasok nyo lang yung filament na holder doon sa pinaka-guide. Meron kasing butas dyan na para ma-hold yung ng holder na yung ating filament. Okay, then may mga guide, ipasok nyo lang maigi, iwasan nyo lang na matornilyohan nyo yung wire. So, ayan, no? May tornilyo, di ba? Yung sa may thumb na daliri ko. So, ingatan mo yung parting yan, okay? So, then, ilalagay natin yung kalahati ng ating holder. Yung kabaak, ika nga sa Tagalog, no? So, make sure na nasa pagitan yung yung spacer, sa pagitan ng dalawang cable, no? Okay? So, ayan, malapit na tayong matapos. Ibabalik na natin yung screwdriver. Make sure na tight lang, no? I-secure natin ang pagka-screw. Para intact yung ating filament holder doon sa ating casing, no? Ng ating soldering iron. Okay? So, maya-maya lamang, pwede na natin itong i-testing, no? Pagkakabit ng ating soldering tip. Okay? So, at yan, pagkatapos ng video na to is ibig sabihin sa mga beginner natin is marunong na kayo magpalit ng sarili nyong filament. So hindi na kayo bibili ng bagong soldering iron. Available yan sa lahat ng electronic store. Okay? Yung mga bilihan ng mga piyesa natin, no? So ito na yung ating tip. Long life tip yan. Pero hindi porke long life is long life na. So may tip yan para ituturo ko sa inyo yung tip para tumagal palalo. Okay? So ilagay lang natin. So, make sure, huwag nyo ilagay na sobrang haba yung nakalabas kasi magbe-bend yan. Okay? Pag nilagay nyo doon sa soldering iron stand, okay, minsan nagbe-bend. Ganyan lang, mga 1 inch lang ang nakalabas, no, from ating filament holder, no,
or doon sa ating filament, okay? Then tighten lang natin yung securing screw kasi baka malaglag yan at tumama pa sa ating paa, magkaroon pa ng aksidente or malaglag sa ating ginagawa, no? Lalo na yung mga gumagawa ng LED TV dyan, baka mapunta sa COF cable yan, nakadisgrasya tayo, okay? So isaksak na natin, hindi ko na pinakita yung saksaka, no? So, antay lang natin mag-warm dahil bago yan, antay-antay lang natin, medyo mga 1 minute, mga approximate 1, iinit na yan. Sa unang saksak, makakamoy yan, no? So, may maamoy kayo na kala nyo may mali or nasusunog kasi bago pa lang siya, no? So, hayaan nyo lang. Hayaan nyo. Wag nyo palang hawakan to, baka testing nyo hawakan nyo o kaya amoy-amoy yan, no? So, baka dikit sa inyong ilong, no? Ewan ko ba? Kasi kahit sa akin, nangyayari, ang tendency, pag nagsasaksak ako ng tinututok ko, inaamoy ko. Minsan napapalapit, napapasarap ng amoy. Okay, ayan, di napaso ang ilong natin. So, antay-antay lang natin uminit, okay? So, ang gagawin natin dito sa long life tip para tumagal, pag bago, is, kuha lang kayo ng soldering iron, then pag uminit na, lagyan nyo ng soldering iron paikot. Okay? At wag na wag nyo lilihain o kukut-kutin yan. Yan tip na yan. Yung iba kinukut-kut. Kasi pagka nagkasugat yan, yun ang umpisa, parang ngipin na ng tao na nabubutas. Okay? Nagkakaroon ng kailangan ng nabulok na ba? Okay? So wag na wag nyo lilihain o ikikis-kis sa kung saan na matatalas. Okay? Gamitan nyo, kung madumi na, gamitan nyo lang ng mga soldering flap. So nyo para malinisan nyo. Okay? So ganyan. Okay? So, tinutunawan ko siya ng tingga paikot. Okay? So, okay yung manghinayang, pero rin naman yan, tatagal naman yung life nyo. Okay? So, ayan, umiinit na ating panghinang. So, back to A1 condition na ito, hindi na tayo bumili ng bago. At marunong na tayo magpalit ng ating soldering iron filament. Okay? O yung pinakatawag natin na heating element. Okay? Ng iba, okay? So, ayan, kita nyo na, gumagana na. Then, hopefully, nakatulong ang video na to para sa ating mga beginner, no? Okay? So, paano tayo magpalit nito? So, ito, close up lang natin para makita nyo yung dulo ng tip natin, ha? So, hayaan nyo lang yung tingga na yan hanggang sa sunod na gamit nyo. Okay? Umuusok na. Okay? So, wag na wag nyo hawakan yan. Okay? So, ingat lang, ika nga. So, maraming salamat sa inyong pagtutok at naway pagpalain kayo ng Panginoon. And God bless to all of you. Thank you for watching. So I would like to invite, if you are not yet subscribed to this channel and be notified for the next or for the future videos that I'm gonna publish. Thank you and hopefully we'll see you again.